Anong nangyari at mukhang di na ata matutuloy ang rematch sa pagitan ni Errol Spence at Terence Crawford? Base nga po sa nilabas na video clips nitong si Errol Spence mga idol, ay naoperahan nga raw ito sa kanyang mata, na inaakala naman ng ibang mga fans na na-damage ito sa mga suntok ni Terence Crawford. Pero dahil daw sa katarata kaya naoperahan ang mata nitong si Spence. Kaso kapag ganito kasi mga idol na galing sa opera, ibig sabihin yan matatagalan uli bago makakalaban. Kaya baka maghanap muna ng ibang makakalaban itong si Terence Crawford. Sa ibang balita naman, ito matindi mga idol. Boksingero na si Julio Cesar Chavez Jr. Inaresto nga raw ito nakaraang linggo dahil sa pagdadala ng baril. Sinabi sa report na may isang fan nga raw ang nag-alala baka raw kung ano-ano ang gagawin nitong si Chavez Jr. Kaya minabuting magsumbong sa pulis, sabay dinampot na itong si Chavez. Huling laban naman nitong si Chavez Jr. ay noong 2021 pa. Nanalo nga po ito by unanimous decision. Pero hindi na muling nakalaban hanggang ngayon mga idol, magtatatlong taon na kaya siguro kung ano-ano na lang ang pinaggagawa sa buhay. Eto na mga idol, umpisahan natin sa bagong birada ni Cuadro Alas It's My Boy na may mga side effect na daw. Aba, pag ako makatama sa inyo, wala side effect ang kamao ko, kumatos diretso. Na ang ibig sabihin ni Cuadro Alas dyan mga idol, kapag siya ang tumama ay wala ng side effect yan. Dediretso na sa hospital at kumatos. Sabay pinakita nga po dito si Naoya Inoue na ngumunguya-nguya. Kulang na lang ay bubula ang bibig nitong si Naoya Inoue. Na ito nga yun mga idol pagkatapos ng kanilang laban ni Tapales. Marami kasi talagang nakapansin dyan sa pagngunguya-nguya nitong si Naoya Inoue. Bagamat hindi nga po natin alam kung bakit nagkakaganyan ang panga at bibig nitong si Naoya Inoue na halos tumatabingi-tabingi at ngumunguya-nguya. Samantala mga idol, ito nga po ang masaklap na katotohanan sa pagpasok ng taong 2024. Dahil ni isang world champion ay wala nga po tayo. Na ngayon naman ay ating ilalatag ang mga pangalan ng mga Pinoy na maaring magkatitulo sa taong ito. Nangunguna nga po rito si Jerwin Angkahas na kung matatalo ni Angkahas si Takuma Inoue ngayong February 24, diyan tayo magkakaroon ng unang world champion para sa taong ito mga idol. Alam nga po natin na sa Japan gaganapin ang kanilang bakbakan ni Takuma Inoue. Kaya naman ay matinding pagsubok ang tinatahak ng ating pambato na si Jerwin Angkahas. Pangalawa na maaring maging world champion sa taong 2024. Walang iba mga idol itong si Cuadro Alas Janariel Casimero. Kailangan lang maipanalo ni Cuadro Alas ang kanyang susunod na laban para sigurado na maging mandatory sa WBO Super Bantamweight. Pangatlo na maaring maging world champion para sa taong 2024. Eto mga idol, walang iba kundi si Vincent Acero Astrolabio ng Bantamweight. Nakaumang na nga po ito si Astrolabio sa WBC. Yun nga lang si Alexandro Santiago ang kasalukuyang champion dito. Na alam naman nating lahat ang kalibre nitong si Santiago na hindi nga po ito basta-basta na boksingero at lumulunok ng isang buhay. Pang-apat na pwedeng maging world champion para sa taong 2024, ito'y walang iba kundi si Rimart Gabalio. Number 1 contender nga po ito sa WBO Bantamweight. Panlima na maaring maging world champion para sa taong 2024 mga idol. Ito'y walang iba kundi si Pedro Taduran ng minimum weight dahil itong si Taduran ngayon ang mandatory sa IBF minimum weight. Panglima naman na maaring maging world champion para sa taong 2024. Ito mga idol, paglalabanan muna nila ni Arvin Magramo at Christian Aranita. Ngayong January 26 na nga po ang kanilang salpukang IBF Junior Flyweight Eliminator. Kung sino ang mananalo sa dalawa ay pwede nang lumaban ng isang titulong pangdaigdigan. So lahat nga po ng 6 na yan na ating nabanggit mga idol, kapag naipanalo nila ang kanilang mga laban ay siguradong magkakaroon tayo ng 6 na world champion para sa taong 2024. Yan lamang mga idol, hanggang dito na lang, maraming salamat po.